Meron pong nagbigay ng kanyang pahayag tungkol sa posibilidad at na umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero before natin na pakinggan yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, mas balita ko mayroon mga ibang nag-react muna. Ayun na nga. Kasi malamang daw ay kokontrahin ng Senate minority ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling umakyat na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Robin Hood Padilla, trabaho nila sa minorya na mag-oppose sa kahit na anong bagay sa Senado. Ganun ba? Giniit naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod lang sila sa nakasaad sa batas. Si Senadora Amy Marcos naman, hindi na nagulat kung tuluyang ma-impeach sa Kamara ang bise. Pati si Senador Jinggoy Estrada tutol sa impeachment dahil ayaw niyang magkagulo ang bansa. Nilinaw naman ni Senate President Tito Soto na kahit mag-convene na sila agad bilang impeachment court, hindi pa mag-uumpisa ang mismong paglilitis. Kailangan pa raw kasi maghanda ang lahat, kabilang na ang pagsasagawa ng pre-trial kung saan magsusumite ng ebidensya ang magkabilang panig. Kaya tingin ni Soto sa last week of June pa, formal na mag-uumpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin kung anong sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. First of all, that's not correct. Ang minority, hindi role ay to oppose. Yes, mali. Minority is, task to challenge. Like any other Parang should checks and alam mo, kung balances. minority naman ang Oo. nagpo-push ng isang legislation, yung majority can challenge that. Oo. It's how democracy works. To give ano. options. So hindi siya about opposing something. It's about Tama. Challenge is the right word. Challenging yung mga issues po. Tas pangalawa, I think impeachment bilang parte ng konstitusyon natin is something na inaaral ng isang senador. Hindi pa pwedeng sabihin mong i-oppose mong isang bagay na naka-embed sa ating konstitusyon. Yeah. Because sa i-oppose, you will have to participate because that's part of your duty. At kung ano man ang desisyon mo, yun yung nagmamatter. Hindi yung pag-oppose mo beforehand. At saka, tatayo ang mga senador bilang impeachment court. So, mga justice sila. Diba? Tama ba yung term ko? Sa impeachment court, sila yung magdedesisyon. So, anong sinasabi niyong opposition? It doesn't work that way. Pero feeling ko mas it's his opinion kasi kung tingnan mo yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Jinggoy, ni Senator Alan Peter, ni Senator Amy Marcos. Oo. Accepted nila na talagang job nila na pag umakyat doon, they will have to do it. Yeah. Diba? Oo. Kumbaga yung opposition nila will happen pag nag-judge na sila. At Totoo. saka, alam mo, madagdag ko lang dun sa nabanggit ni Joey kanina. Importante rin kasi na may nag-challenge doon sa whatever issue there is. Oo. 'Di ba? Kasi ang objective naman yung mga legislators natin is to come up with the best version. 'Di ba? Para sa bansa natin. Kaya china-challenge mo para kumbaga matapalan ng matapalan yung mga butas pa na makikita natin. Challenging Ganun and siya eh. providing other options Yeah. para Oo, makikita that's rin it. kung It's ano not pa about- yung ibang options. It's not as Oo. simple as just opposing. You will have to, kung challenge mo siya, give an option. Yeah. And can I just say na at least sa natandaan ko nung panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy at panahon ni PRRD, kahit na merong minority, parang may working cooperation among lawmakers. Diba? It's not simply about opposing Yeah. kung tutuusin nga, diba, parang kahit sa Congress, sa lower house, yung sinasabi nila na parang
part siya ng minority pero actually part siya ng ng mga taong in support of Duterte nung time Yeah. na yon. So ganun din, 'di ba? Pero nandito sila hindi para mag-oppose, kundi ang role nila is to challenge, Yeah. 'di ba? Pero hindi maging obstructionist ano po. So I mean ang dali namang aralin ito. As in may mga ganap naman na sa mga nakalipas na pwedeng maging basehan ng opinion ng mga tao pagtingin ko dito. This is not about sino kakampihan mo doon sa impeachment, it's too early to say that kasi we want to hear. Hindi mo pa nakikita yung evidence and you're supposed to decide based on evidence. Yeah, Supposed kasi to. narinig pa lang natin is Oo. yung tinalakay sa mababang kapulungan. Mababaw na hinihintay nga lang threshold natin, nun eh. Hinihintay Oo. natin na iakyat nga sa Senado para nga maprotektahan or madepensahan ni VP Sara ang sarili. So, kumbaga, ang role nila, pakinggan yon. Tapos, pwedeng sa dulo, at saka sa, kung may bias man siya, doon niya na ilabas. Huwag ngayon. Oo, kasi wala pa nga hindi pa nga pumapanig sa... Magbobotohan pa nga lang sa plenaryo. Pero sana din talaga mag-decide base sa ebidensya kasi yan naman dapat ang gagawin. Kita mo si Senator Jinggoy yun. Pero parang naniniwala akong hindi mangyayari yun sa kanila. Nakailan ha? I mean, Nakailan. at least dun sa iba. Si Senator Jinggoy, yung ibang mga senador, nakailan na silang upo sa ganyan. Kung siya daw masusunod, ayaw naman talaga niya eh. Pero alam niya na walang choice. Bilang parte ng trabaho nila na umupo bilang mga hurado. Oo. And that's it. At saka sila magde-decide after. And it's also their job to temper it na hindi magkakagulo ang bayan. Oo. 'Di ba? Kasi kung talagang parang mukha na 'tong railroad para talaga sa pampolitical na paraan, trabaho nila na wag mapunta doon. 'Di ba? Na para hindi mangyayari mga EDSA. Nasa kaayusan tayo. Oo. Yun po ha, mga kapatid. So sinasabi namin na, baka naman bukas iba na sasabihin ni Senator Robin pagka nasabihan na siya ng kanyang kapwa minorya kung ano talaga yung dapat. Kasi yung ambush interview baka naman bugso yun ng damdamin. Oo. No? Pwede So, naman. Diba? Posible.